Madilim na ang paligid, pero binabaybay pa rin ni Fatima ang sementeryo. Tanging ihip ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig sa lugar na iyon. Maya-maya pa, huminto si Fatima. Nilinisan niya ang puntod ng namayapang ina. "Mama, kumusta ka na? Kahapon, pumunta ulit ako sa mga pulis. Pero wala akong napala. Mukhang mayaman o malakas ang koneksyon ng taong nakasagasa sa'yo. Alam nilang mag-isa na lang ako sa buhay at walang perang pambayad sa abogado. Pero huwag kayong mag-alala, hindi pa rin ako susuko. Determinado akong mahanap ang taong kumitil sa buhay ninyo. Kung hindi ko gagawin yon, parang wala na ring saysay para mabuhay pa ako ng maayos. Mama, hindi ko alam kung paano na ako ngayon. Bakit napaka-unfair ng buhay? Bakit kailangan mong mawala ka agad? Bakit kailangan mo akong iwanan ng mag-isa?" Lumuluhang wika ni Fatima. "Nay, aalis na rin ako. Maaga pa akong gigising bukas para pumasok sa trabaho." Matapos noon, muli siyang tumayo at naglakad na papauwi. Pagkarating ng bahay, agad siyang naupo sa sofa. Napahagulgol na naman siya ng iyak. Miss na miss niya na ang kanyang nanay, ang kaisa-isang tao na nagmamahal sa kanya. Mula pagkabata, hindi masasabing masaya ang buhay ni Fatima. Lumaki siya kasama si Lourdes sa lumang bahay na kung tutuusin, delikado ng tirahan. Puro crack na ang pader, tumutulo ang bubong tuwing umuulan at palagi ring nawawalan ng kuryente at tubig. Si Lourdes ay nagtatrabaho bilang janitress sa beer house, isang sakay ng jeep mula sa kanila. Mahirap ang trabaho nito at umaga na kung umuwi. Hindi na nakilala ni Fatima kung sino ang kanyang ama. Tuwing sinusubukan niyang tanungin si Lourdes tungkol sa bagay na ito, ay wala naman siyang nakukuha na malinaw na sagot. Kaya di nagtagal ay nagsawa na rin siya sa pagtatanong. Habang lumalaki ay hindi niya naranasan ang magkaroon ng bagong laruan o magpabili ng usong damit o sapatos. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw niya ring pumasok sa paaralan. Siya palagi ang tampulan ng tukso ng mga matapobreng kaklase. Pulubi ang tawag sa kanya ng mga ito dahil minsan ang suot niyang damit ay may sira na. Sa kabila noon ay pinagbutihan niya naman ang pag-aaral, alang-alang na lamang sa kahilingan ng kanyang ina. Subalit, noong makagraduate sa high school ay nawala na ng ganang mag-aral si Fatima. Alam niyang wala naman silang pera. Ilang beses nilang pinagtalunan ang bagay na ito. "Anak, tingnan mo na lang ako. Gusto mo bang maranasan ang lahat ng hirap na naranasan ko? Gusto mong maging janitor buong buhay mo? Subukan mong makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng maayos na trabaho. Kung hindi mo gagawin yon, siguradong hindi ka na makakaalis sa kahirapan." "Sige nay, pag-iisipan ko. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto kong tulungan kayo sa paghahanap buhay. Dapat ako ang magtrabaho para kahit papaano makapagpahinga naman kayo kahit isang araw lang." Wika naman ni Fatima. Isang hapon, pag uwi ni Fatima ng bahay ay may naamoy siyang nasusunog sa kusina, habang si Lourdes ay nakaidlip sa mesa dahil sa sobrang antok. Nakalabas ang mag-ina sa loob ng bahay na iyon pero wala silang naisalba na kahit anong mga gamit. Tumulong ang mga kapitbahay na maapula ang sunog, subalit dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy ay agad itong natupok. Dahil sa pangyayaring iyon, nawala ng bahay ang mag-ina. Ang mga mahalagang dokumento, larawan at maging ang mga appliances na naipundar ay wala na. Tanging ang suot nilang damit ang natira. Magkayakap si Lourdes at Fatima habang umiiyak. Ayon naman sa ilang kapitbahay ay maswerte pa rin sila dahil nakalabas sila ng ligtas. Hindi na malaman ni Lourdes kung papaano pa muling makakabangon, kaya naman
naisipan niyang lumapit sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang humingi ng tulong pinansyal. Maging sa pabahay ay nagtiyaga siyang pumila sa pagbabaka sakaling mapasama sa listahan. Ngunit walang magandang resulta. Wala nang magawa si Lourdes at Fatima kung hindi ang magrenta sa maliit na apartment sa dulong bahagi ng bayan, kung saan mas mura ang babayaran. Mula doon, plano nilang magsimulang muli. Unang-una, ang pag-aayos at pagkuha ng mga dokumento. Kahit papaano ay nagpapasalamat sila sa mga dating kapitbahay dahil sa tulong na ipinaabot nito. Bukod sa pinansyal na tulong, nagbigay sila ng mga lumang kagamitan at pagkain. Nay, nakapagdesisyon na po ako. Hindi na muna ako mag-e-enroll sa college. Magtatrabaho na ako para matulungan kayo. Pero pangako, kapag nakaipon na ako ng pera ay mag-aaral ulit ako. Alam ko naman na yun ang pangarap nyo para sa akin. Ngunit isang umaga, paggising ni Fatima ay wala pa rin ang kanyang ina. Inisip niya na baka dumaan muna ito sa palengke bago umuwi mula sa trabaho. Subalit lumipas pa ang ilang oras ay hindi pa rin ito dumarating hanggang nakatanggap siya ng tawag mula sa mga pulis. Ayon rito, patay na si Lourdes matapos ma-hit and run ng driver ng SUV habang tumatawid ng kalsada. Sinubukan pa raw na dalhin sa ospital ang biktima pero agad binawian ang buhay. Dali-daling tinungo ni Fatima ang morgue upang ma-identify ang katawan at halos masiraan siya ng ulo nang makumpirmang iyon nga ang kanyang ina. Hindi na alam ni Fatima ang mga sumunod na nangyari. Ang pag-aasikaso sa burol at libing ay hindi niya alam kung papaano natapos dahil parang wala siya sa tamang pag-iisip. Iyak lang siya ng iyak at hindi magawang kumain. Ang dati at bagong mga kapitbahay, maging ang katrabaho ni Lourdes ang nagtulong-tulong upang makalikom ng sapat na halaga para sa maayos na pagpapalibing. Ngayon, lalo pang humirap ang buhay ni Fatima. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Walang magulang, walang pera, at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Tapos ang taong nakasagasa kay Lourdes, malaya at siguro nagsasaya pa sa buhay. Mabilis na lumipas ang isang taon. Pabalik-balik pa rin si Fatima sa istasyon ng mga pulis sa pag-asang mananagot ang taong pumatay sa kanyang ina. Ngunit walang magandang resulta. Kinailangan na ring maghanap ng trabaho ni Fatima upang mabuhay. Hindi madali para sa tulad niya ang humanap ng maayos na trabaho. Wala siyang experience at hindi rin nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya naman, sa huli ay napilitan siyang mag-apply bilang janitress. Natanggap siya sa isang maliit na kumpanya. Minimum naman ang sweldo kaya kahit papaano ay nagpapasalamat ang dalaga dahil mayroon siyang maiibayad sa renta kada buwan. May pagkain at higit sa lahat ay nakakapagtabi siya kahit paunti-unti. May ilang empleyado ang nagtataka kung bakit ang tulad niyang maganda at bata ay nagpapakahirap maging tagalinis, gayong pwede siyang maghanap ng mas magandang trabaho. Agad nakatulog si Fatima pagkagaling sa sementeryo. Umaga na nang siya ay magising. Kahit tinatamad ay pilit siyang bumangon para pumasok sa trabaho. Sa totoo lang, pagod na siyang mamuhay ng mahirap pero wala naman siyang nakikitang paraan kung papaano iyon matatakasan. Habang matyagang naglilinis ng sahig si Fatima sa opisina, ay dumating ang isang lalaki na nasa 30 taong gulang. Matangkad ito, gwapo at mukhang modelo. Agad humanga ang janitress dahil sa TV lamang siya nakakakita ng ganoon kagwapo. Good afternoon. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan ang opisina ng CEO ng kumpanya? Wika ng lalaki. Mas gwapo ito sa malapitan. Halatang mamahalin ang suot at may hawak pa na kulay itim na folder at ilang dokumento. Agad na mula ang pisngi ni Fatima bago sumagot.
Umakyat po kayo sa second floor. Tapos kaliwa yung unang pinto, doon ang opisina niya. Tumango ang lalaki at habang nakikinig sa sinasabi ng janitress ay pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Agad naglakad papalayo si Fatima. Ayaw niyang mangarap ng gising. Siguro dahil sa kababasa niya ng kung ano-anong love story, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Sino ba namang matino at gwapong lalaki ang gugustuhing magpakasal sa tulad kong janitress? Sa panaginip na lang yata nangyayari ang mga ganon. Makalipas ang ilang oras, sinimulan niya ng linisin ang mga banyo nang bigla niyang mapansin sa itaas ng cubicle ang isang kulay itim na folder na nakapatong doon. Ang parehong folder na hawak ng gwapong bisita kanina. Agad binitiwan ni Fatima ang hawak na panglinis. Tinanggal ang suot na guwantes at pagkatapos kinuha ang folder bago dali-daling umakyat sa opisina ng CEO. Kumatok muna siya bago binuksan ang pinto. "Sir, yung bisita niyo po kanina nakalimutan itong folder. Matangkad po siya at gwapo. Pakibigay na lang sa kanya." Ngumiti naman ang CEO bago nagsalita. Siya si Gabriel, isa sa co-founder nitong kumpanya. "Salamat Fatima, tatawagan ko siya ngayon." Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napakasaya ng puso ng dalaga. Para siyang baliw na nakangiti sa harap ng CEO. "Oh, bakit nakatayo ka pa dyan? Bumalik ka na sa trabaho mo." Natatawang sabi pa nito. Nang matapos ang maghapong iyon ay nagpalit na ng damit si Fatima at naglakad papalabas ng opisina nang marinig niya ang pamilyar na tinig ng lalaki. "Salamat dahil ibinalik mo ang folder ko. Kung nagkataong napunta yan sa maling tao, siguradong malaki ang mawawala sa akin. Ako nga pala si Gabriel at ikaw si Fatima, tama? Okay lang ba kung yayain kitang kumain sa labas bilang pasasalamat ko na rin sa kabutihan mo? Pasensya ka na. Kita mo naman ang suot ko. Lumang damit at halatang mumurahin lang. Hindi ako komportableng sumama sa'yo, lalo na kung sa mga restaurant. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakapasok sa ganoon. Siguro sa susunod na lang." Pagtatapat ni Fatima. Pero nagpumilit si Gabriel. "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ayusin ang itsura mo. Subakay ka na sa kotse." Hindi na nakuhang makipagtalo ni Fatima. Sumunod siya kay Gabriel. Pagpasok niya sa loob ng kotse nito ay nanatili siyang tahimik. Ni hindi niya alam kung saan siya dadalhin ito o kung ano ang mga susunod na mangyayari. Makaraan ng 10 minuto ay huminto sila sa tapat ng bilihan ng mga damit. Mukhang mga mayayaman lamang ang nakakabili doon dahil hindi basta-bastang tindahan ang kanilang pinasukan. Mukhang kilala ng mga ito si Gabriel, kaya naman nang e-request nito na bigyan ng isusuot si Fatima para sa kanilang dinner ay inasikaso nila kaagad ang dalaga. Sa loob lamang ng 10 minuto, parang nag-transform si Fatima dahil sa ganda nito. Bagay na bagay sa kanya ang kulay peach na dress at high heels na nagpalitaw sa maputi nitong mga binti. Kahit si Fatima ay hindi makapaniwala sa kanyang itsura habang tinitingnan iyon sa salamin. Noon lamang siya nakapagsuot ng ganoong klase at ganoon kamahal na damit. Alam niyang hindi siya makakabili ng ganoon ng basta-basta. Naging unforgettable ang gabing iyon para sa dalaga. Lumaki siya sa kahirapan at hindi naranasan ang ganoong buhay. Pakiramdam niya tuloy ay siya si Cinderella na dinala ng gwapong prinsipe sa malapalasyong lugar na iyon. Kasabay noon ang takot na mamaya mawawala na rin ang lahat. Panandalian lamang pala ang kasiyahang iyon. Gayunpaman, gusto niyang namnamin ang bawat sandali. Susulitin niya ang bawat minuto na kasama si Gabriel. Sa kanilang pag-uusap, naibahagi ni Gabriel ang tungkol sa kanyang buhay, ang palagian niyang pagpunta sa iba't ibang mga bansa
upang magbakasyon at para na rin sa negosyo. Napagtanto ni Fatima na tuluyan na siyang nahulog sa karisma ni Gabriel nang hindi niya namamalayan. Bago sila magpaalam sa isa't isa, hinalikan siya ni Gabriel sa pisngi. Nangako rin ito na tatawag kay Fatima. Mula noong araw na iyon, palagi na silang magkausap. Minsan, tatawag si Gabriel ng tanghali upang yayain siyang kumain sa labas. Tapos, ilang sandali lamang ay darating na ang delivery man para magdala ng bulaklak at damit na kanyang isusuot. Pagpatak ng 6:00 ng gabi ay nakaparada na ang sasakyan ni Gabriel upang sunduin ang janitress. Dinadala siya nito sa mga sosyal na restaurant o kaya naman ay pupunta sa sikat na pasyalan sa lugar. Makalipas ang 1 buwan ay dinala ni Gabriel si Fatima sa 5-star hotel. Pinangakuan niya ng kung ano-anong matatamis na salita ang walang kamalay-malay na janitress. "Gabriel, sandali lang. Mali itong ginagawa natin. Hindi pa ako handa sa ganitong bagay. Natatakot ako." "Huwag kang matakot, Fatima. Mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Hindi kita pababayaan. Lagi lang akong nandito para sa'yo." Dumaan ang ilang buwan na masaya at punong-puno ng pagmamahal ang kanilang relasyon. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang maramdaman ni Fatima ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Palagi siyang nahihilo at nagsusuka. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya at inaantok buong maghapon. Noong una ay hindi niya iyon pinapansin, pero 1 linggo na ang lumipas ay ganoon pa rin ang kanyang pakiramdam, kaya naman napagpasyahan niyang magpatingin na sa doktor. Nagulat siya nang malaman ang resulta. Ayon sa doktor, nagdadalang tao siya at posibleng kambal ang bata. Hindi malaman ni Fatima kung matutuwa ba siya o iiyak sa balitang iyon. Ni minsan ay hindi nila napag-usapan ni Gabriel ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Hindi naman niya ito magawang tawagan o puntahan dahil unang-una hindi niya alam kung saan ito nakatira o kung saan nagtatrabaho. Dahil madalas, sinusundo siya nito at pagkatapos ay pupunta sila sa hotel. Natatakot siya kung ano ang magiging reaksyon nito, kaya hinintay niya ang susunod nilang pagkikita. Pagkakita pa lang sa kanya ni Gabriel ay nagtanong na ito kaagad kung ano ang nangyari. "Fatima, bakit namumutla ka? Namumugto ang mga mata mo. Umiyak ka ba?" "Gabriel, huwag kang magagalit pero buntis ako. Sabi ng doktor, maaga pa para sa resulta pero posibleng kambal ang ipinagbubuntis ko. Natatakot ako." Napahawak sa ulo si Gabriel dahil sa sobrang inis. "Fatima naman, kahapon ka lang ba ipinanganak? Akala ko umiinom ka ng pills. O sige, ikaw na rin ang nagsabi na masyado pang maaga para dyan sa ipinagbubuntis mo. Siguro naman, magagawa natin yan ng paraan. Hahanap ako ng doktor na lulutas sa problema natin. Ako nang bahala sa gastos. Fatima, nasa kasagsagan ako ng career ko ngayon. Isa pa, alam mo naman na aalis ako para mag-asikaso ng negosyo sa ibang bansa. Magtatagal ako doon at hindi ko magagawa ang responsibilidad ko sa mga batang yan. Hindi pa ako handang magkaanak. Naiintindihan mo ba? Tsaka ikaw, ang bata mo pa. Kung manganganak ka ng kambal, siguradong lalo kang mahihirapan. Dapat maging wais ka ngayon. Makinig ka sa akin para siguradong wala tayong problema. Ayaw kong umasa ka, Fatima. Pero wala akong balak na pakasalan ka. Magkaiba tayo. Iba ang buhay na nakalaan para sa atin." Wika ni Gabriel. Napaluhan na lamang si Fatima. Di niya akalain na maririnig ang mga salitang iyon mula sa lalaking minamahal. "Gabriel, ayaw kong ipalaglag ang ipinagbubuntis ko. Kung hindi mo ako mahal at wala kang balak na pakasalan ako, bakit ka nakipagrelasyon sa akin?
Ang sabi mo, mahal mo ako. Ang sabi mo, hindi mo ako iiwan. Tama ka, Fatima. Gusto kita at masaya ako sa'yo. Pero hanggang dun lang ang kaya kong ibigay. Kung susundin mo ang sinasabi ko, pwede nating ituloy ang relasyon na meron tayo ngayon. Bibigyan kita ng pera. Mamumuhay ka ng maayos at masaya tulad ng ibang babae. Pero wag mo kong bigyan ng sakit ng ulo. Ayoko ng responsibilidad at wag mo na rin akong subukang i-blackmail dyan sa ipinagbubuntis mo dahil pwede kitang itanggi anumang oras. Pag-isipan mo ng mabuti. Sa halip na magsalita ay nag-walk out si Fatima. Ayaw niya nang makarinig pa ng masasakit na salita mula kay Gabriel. Pag-uwi niya ng bahay ay muli siyang napahagulgol ng iyak. Galit na galit siya kay Gabriel dahil ang tingin nito sa kanya ay pampalipas oras at utu-uto. Pero mas galit siya sa kanyang sarili dahil nagtiwala siya rito. Paano na ako ngayon? Paano ko bubuhayin ng dalawang bata? Wala naman akong maaasahan kay Gabriel. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Ngayon hindi ko alam kung paano na ako. Para akong gamit na itinapon sa basurahan dahil hindi na kailangan. Umiiyak na wika ni Fatima. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng maghapong trabaho, napagpasyahan niyang dumaan sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanyang ina. Napaluhod siya roon habang umiiyak. Nay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Akala ko magiging masaya na ako, pero mukhang pinaglaruan ako ng tadhana. Hindi ko man ginusto pero ngayon, pareho na tayo. Ano na lang ang sasabihin ko sa aking magiging mga anak? Wala silang kikilalaning tatay. Ni hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin. Siguro nga tama si Gabriel. Siguro, gagawin ko na lang ang sinabi niya. Bulong niya sa sarili. Nang bigla niyang maramdaman ang malamig na dampi ng hangin na para bang may gustong iparating sa kanya. Nay, wag po kayong mag-alala. Wala akong gagawin na makakasakit sa aking mga anak. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko. Titiisin ko po ang lahat ng hirap dahil responsibilidad ko ito bilang isang ina. Kung ito ang aking tadhana, itatanggapin ko. Pasensya na ulit kung nag-isip ako ng hindi maganda. Marahil ang malakas na hangin ay normal lamang, lalo na sa ganoong panahon. Pero para kay Fatima, may ibig iyong sabihin. Alam niya rin na kung nabubuhay pa si Lourdes ay hindi ito papayag na ipalaglag niya ang buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Makaraan ng ilang araw ay tinawagan niya si Gabriel upang sabihin ang kanyang desisyon. Agad namang ibinaba ni Gabriel ang tawag at hindi na muli pang nakontak. Posibleng nasa ibang bansa na ito at wala nang balak na makita o makipagrelasyon pa kay Fatima. Alam ni Fatima na manloloko at walang kwenta si Gabriel, pero hindi niya ito magawang kalimutan ng ganoon kabilis. Ito ang kauna-unahang lalaki na minahal niya, kaya hindi niya alam kung papaano makakalimutan. Hinahanap-hanap niya pa rin ang presensya nito. Hindi nagtagal, kumalat sa opisina ang sitwasyon ni Fatima. Dahilan para kutyain at pagtawanan siya ng mga empleyado. Ano ba yan? Nabuntis ng lalaki pero hindi pala pananagutan? Wika pa ng isa na sadyang ipinarinig sa kawawang janitress. Unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Fatima at kasabay noon nahihirapan siyang gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Dahil nagtitipid, kaya hindi niya rin makain ang mga gusto niyang kainin. Kahit kambal ang ipinagbubuntis ay hindi gaanong malaki ang kanyang tiyan. Noong malapit ng manganak si Fatima ay nag-file na siya ng maternity leave. Pero dahil kailangan niya pa rin ng pera hanggat hindi nanganganak, ay umi-extra siyang maglinis sa mga bahay ng kanyang kakilala, kapalit ang maliit na halaga. Isang araw,
Dahil sa pagod ay napagpasyahan niyang maupo muna sa parke. Gusto niyang umiyak pero alam niya na kahit umiyak pa siya ng dugo ay wala namang magbabago sa kanyang sitwasyon. Sa di kalayuan, nakita siya ng isang pulubi. Naghahalughog ito sa basurahan. Dahil sa suot na sombrero, makapal na bigote at balbas, hindi malaman ni Fatima kung ilang taon na ba ito. Maya-maya, tinabihan siya ng pulubi bago nagsalita. Buntis ka pero amoy chlorine at panlinis ng banyo ang mga kamay mo. Dapat hindi ka na nagtatrabaho ng mabigat sa sitwasyon mong yan. Dahil sa sinabi ng lalaki ay hindi na napigilan ni Fatima ang mapaluha. Gustong gusto niya ng makakausap. Wala siyang pakialam kung makikinig ito sa mga sasabihin niya, pero gusto niyang ikwento ang lahat nang sa gayon mabawasan ang sama ng loob na kanyang kinikimkim. Hindi ko na kaya. Mula nang ipinanganak ako, may kakambal na akong kamalasan. Tumira kami ng nanay ko sa barong-barong na kubo. Pero nasunog yon ng isang iglap. Pagkatapos nun, namatay si inay. Nasagasaan siya habang tumatawid sa kalsada. Ang masakit pa, na hit and run, at hindi ko alam kung mabibigyan pa ba ng hustisya ang pagkamatay niya. Nagtrabaho ako bilang tagalinis at doon ko nakilala ang mayamang lalaki. Akala ko mahal niya ako. Nangako siya na bibigyan ako ng maayos na buhay kasama ng mga matatamis na salita. Ako namang utu-uto, naniwala at nagpadala sa emosyon. Pero nung nabuntis na, iniwan na ako at ngayon, hindi ko na alam kung paano pa ako mabubuhay. Wala akong ipon at pagod na akong lumaban sa buhay para makabili ng makakain at ibayad sa walang katapusang renta. Pasensya ka na kung sa'yo ko sinasabi ang lahat ng to. Siguro, kailangan ko lang talaga ng masasabihan ng problema. Pero wag kang mag-alala, aalis na ako. Wika ni Fatima bago umakmang tatayo. Nang biglang magtanong ang pulubi, "Anong pangalan mo at saan ka nakatira?" Nagtaka man si Fatima sa tanong nito pero sumagot siya ng maayos. "Fatima ang pangalan ko at nagrerenta ako malapit lang sa bagong bukas na gusali. Yung malapit sa dinedemolish na dating ospital. Ikaw, anong pangalan mo?" "Ako si Leo. Sandali lang, hintayin mo ako dito, tutulungan kita." Wika ng lalaki bago umalis. Pero hindi naman naniwala si Fatima na kaya siyang tulungan ng isang pulubi. Kaya naglakad na lamang siya pauwi. Kumakain na siya ng hapunan nang biglang may kumatok sa pintuan. At pagbukas niya noon ay laking gulat niya nang makita si Leo. May dala itong isang plastic ng grocery at may vitamins pa. "Para sa iyo ang lahat ng to. Pero huwag kang mag-alala, hindi yan galing sa basurahan. Binili ko yan gamit ang naipon kong pera sa pagbebenta ng bakal bote." "Salamat, ang dami nito." Naluluhang wika ni Fatima. Hindi niya inaasahan na darating ang tulong mula sa isang tao na walang-wala rin sa buhay. "Pumasok ka muna. Sabay na tayong kumain." "Fatima, pasensya ka na pero kailangan ko nang umalis. Siguro sa susunod na lang. Baka maunahan pa ako ng ibang pulubi sa pangangalakal ng basura. Tsaka madilim na rin. Makikipag-agwan pa ako ng pwesto na matutulugan. Babalik na lang ako rito kapag nakaipon ulit ako ng pera." Nakangiting wika ni Leo bago umalis. Inilapag ni Fatima ang mga pagkain sa mesa at hindi siya makapaniwala dahil mayroong mga prutas, gulay, gatas at tinapay. Hindi niya na matandaan kung kailan siya huling kumain ng ganoon. Bawat kagat ay talagang ninanamnam niya ng mabuti. Bago matulog ay ipinagdasal niya rin na sana mas pagpalain pa si Leo dahil napakabuti ng puso nito. Mula noon, naging magkaibigan sila ni Leo.
Lagi silang magkausap at bilang pasasalamat, inaalok niya ito na doon ang maligo at kumain sa kanyang apartment. Tahimik lamang si Leo at hindi gaanong nagkikwento, pero halata namang mabait ito at maaasahan, base na rin sa kanyang mga kilos. Kailangan ko nang makabili ng second-hand na crib at saka ng stroller bago pa ako manganak. Siguradong mahihirapan na akong kumilos at hindi na rin ako gaanong makakalabas ng bahay kapag naisilang ko na ang kambal. Ngayon pa nga lang, hindi ko na alam kung paano kami mamumuhay. Sumasakit na kaagad ang ulo ko. Huwag kang mag-alala, Fatima. Matutulungan naman kita kahit papano. Pwede kong alagaan muna ang mga anak mo kapag may kailangan kang bilhin sa labas. Nakangiting wika ni Leo. Isang hapon, may usapan sila na magkikita, pero dahil sa lakas ng ulan ay hindi nakarating si Leo. Kasabay noon, naramdaman ni Fatima ang paghilab ng kanyang tiyan. Agad siyang sumakay ng taxi para magpahatid sa ospital, dala ang kaunting gamit ng mga bata. Halos mawalan na ng malay si Fatima dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Hindi na siya siningil ng taxi driver dahil maging ito ay natataranta na sa paghingi ng tulong sa mga nurse. Noong mga oras na iyon, naglalakad na si Leo papunta sa apartment ni Fatima. Nangako pa naman ako sa kanya na maaga akong pupunta. Baka isipin niya na wala akong isang salita. Bulong ng lalaki sa sarili. Noong kumatok siya sa apartment ni Fatima ay walang nagbubukas. Ilang minuto rin siyang naghintay sa pag-aakalang nasa banyo lamang ito. Pero mukhang wala talagang tao. Tinanong niya ang mga kapitbahay. At ayon rito ay nakita niya raw si Fatima kanina, nagmamadaling sumakay ng taxi dala ang ilang gamit ng bata. At sa tingin niya ay sa ospital ang punta nito. Kahit malakas ang ulan, tinungo ni Leo ang ospital. Pero pagdating niya roon ay hindi maganda ang pakikitungo ng mga empleyado. Nagtanong si Leo kung naroon ba si Fatima at kung ano na ang lagay nito. Ikaw bang tatay ng bata? Grabe naman, gano'n na ba kadesperado ang mga babae ngayon at nagagawa ng pumatol sa pulubi? Pero sige, para sabihin ko sa'yo na cesarean ng pasyente. Maghihintay na lang ako sa koridor hanggang kapanganak si Fatima. At tama ka, ako nga ang tatay ng mga bata. Pagsisinungaling ni Leo nang sa gayon ay hindi siya ipagtabuyan ng mga ito. Hindi mapakali si Leo habang hinihintay na makapanganak si Fatima. Pakiramdam niya, katumbas ng 1 oras ang bawat minutong lumilipas. Nang mga sandaling iyon ay napagtanto ni Leo na napamahal na siya kay Fatima nang hindi niya namamalayan. Wala siyang pakialam kung hindi siya ang tatay ng mga anak nito. Ang mahalaga, makasama niya si Fatima. Mamumuhay sila ng simple at masaya sa piling ng isa't isa. Ituturing niya na parang siya ang tunay na ama ng mga bata kung papayag ito. Nang lumabas ang doktor mula sa delivery room ay agad na tumayo si Leo. Ikaw ba ang tatay ng mga anak ni Fatima? Congratulations, kambal ang anak ninyo. 1 babae at 1 lalaki. Mahina ang babae pero huwag kang mag-alala, ligtas na silang lahat. Pero ililista ko ang mga kakailanganing gamot at mas makabubuti rin kung dito muna ang sanggol habang minomonitor ang kanilang kalagayan. Sa ngayon, umuwi ka na muna. Bumalik ka na lang bukas ng umaga. Total, nakatulog na rin ang pasyente. Pinagmasdan muna siya ng doktor bago muling nagsalita. Tsaka, kung di mo mamasamain, mas makabubuti siguro kung linisan mong sarili mo. Tanggalin mo yung balbas at bigote mo, tsaka magpagupit ka na rin. Sensitive ang mga pasyente, lalo na ang mga sanggol. Opo, Dok. Nakangiting wika ni Leo bago masayang naglakad palabas ng ospital. Natutuwa siyang marinig ang magandang balita.
Nang sumunod na araw ay inilipat na sa regular ward si Fatima, kasamang ilang mga pasyente na tulad niya ay bagong panganak rin. Noong ihatid ng nurse ang kambal ay napaluhan na lamang si Fatima dahil sa sobrang kasiyahan. Siya ba ang tatay ng mga bata? Tanong ng isang pasyente habang nakaturo sa labas ng bintana na may halong pagtataka. Napalingon naman si Fatima at mula roon nakita niya si Leo. Nagulat siya nang mabasa kung ano ang nakasulat sa papel na hawak-hawak nito. Mahal na mahal kita, Fatima. Napangiti si Fatima bago ito kinawayan na pumasok sa loob. Siya bang asawa mo? Mukhang lasinggero at tambay sa kalsada. Komento naman ng isa. Sana naman huwag niyong pagtawanan ng isang tao dahil sa pisikal na itsura. Napakabait niya at mapagmahal pa. Nung mga panahong wala akong ganang mabuhay ay isinakripisyo niya ang naipon niyang pera para ibili ako ng makakain. Totoong lalaki si Leo. Walang pakialam si Fatima kung ano ang sasabihin ng ibang pasyente. Buhay niya iyon at ang mahalaga naman ay kung ano ang nararamdaman niya para kay Leo. Maya-maya pa ay dumating ang nurse. Yung mga pangangailangan ng bata, inihatid na ng tatay nila kaya huwag ka nang mag-alala. Wika nito kay Fatima. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Saan kaya nakuha ni Leo ang pera? Tanong niya sa sarili. Makalipas ang 2 oras, dumating ang gwapong lalaki. Malinis ang itsura nito at nakasuot pa ng uniforme ng pulis. May dala itong bouquet ng white at pink na rosas. Dire-diretso itong naglakad patungo kay Fatima. Napatulala si Fatima at habang pinagmamasdan ang mukha nito, hindi siya makapaniwala na si Leo ang lalaking iyon. Fatima, I'm sorry kung wala ako sa tabi mo nung nanganak ka. Kinakabahan ako habang naghihintay sa labas. Tsaka, sorry talaga kung nagsinungaling ako. Hindi naman talaga ako pulubi o basurero. Isa akong undercover na pulis at ngayon ay may iniimbestigahan akong mga drug dealer dito sa lugar. Noong unang beses kitang makita, gusto talaga kitang tulungan. Pero di ko naman inaasahan na mapapamahal ako sa'yo ng ganito. Mahal kita, Fatima, at kung papayag ka, gusto kong ako ang maging ama ng mga bata. Gusto kitang mapangasawa. Gusto kitang makasama sa hirap at ginhawa habang tayo ay nabubuhay. Tsaka huwag kang mag-alala, may sarili na akong bahay. Tamang-tama, may 3 kwarto at may sarili na rin akong sasakyan. Siguradong mamumuhay tayo ng maayos at masaya ng mga bata. Hindi ako mayaman at masasabi kong delikado ang aking trabaho. May mga pagkakataon na wala ako sa tabi mo pero sisikapin kong maging mabuting padre di pamilya. Fatima, will you marry me? Salamat, Leo. Mahal din kita at oo, pakakasalan kita. Naluluhang wika ni Fatima kasabay noon ang palakpakan ng mga pasyente at nurse na nakasaksi sa pag-iibigan ng dalawa. Leo, mahal kita pero matatanggap kaya ng mga magulang mo ang tungkol sa amin ng mga bata? Sa tingin ko, may masasabi sila pero huwag kang mag-alala, ako nang bahala. May sarili na akong buhay at hindi naman ako nakaasa sa kanila. Magtiwala ka sa akin, hindi kita iiwan at hindi ako papayag na muli kang masasaktan. Masyado ka ng maraming tiniis na hirap at pagsubok. Alam kong kakayanin nating dalawa bawat problemang ibabato sa atin ng tadhana. Si Papa, isa ring pulis at si Mama naman ay isang accountant. Sa totoo lang, ayaw ni Mama na maging isa akong pulis pero ginawa ko pa rin. Kaya sa huli, sinuportahan na lang nila ako. Alam kong matatanggap rin nila kung ano man ang naging desisyon ko sa buhay. Ipapakita ko sa kanila na talagang mahal natin ang isa't isa. Isa pa'y hindi naman nila kailangang malaman na hindi ako ang ama ng mga bata.
Gusto kong akuin ang responsibilidad at ayokong malaman pa ng ibang tao. Hindi dahil nahihiya ako, pero dahil ayaw kong marinig o malaman ng mga bata na hindi ko sila kadugo. Dahil mamahalin ko sila ng buong puso. Hindi lubos maisip ni Fatima na darating ang araw na iyon. Wala siyang ideya na si Leo pala ang magbibigay sa kanya ng buhay na matagal niya nang pinapangarap. Simple pero masaya at punong-puno ng pagmamahal. Inakala niya na mamumuhay siya ng puro problema at paghihirap na lang tulad ng nanay niya noon. Nang ma-discharge si Fatima ay sinundo siya ni Leo. Bukod sa bulaklak ay mayroon pang mga lobo. Sa bahay na tayo uuwi, inihanda ko ng lahat. Nakangiting wika ni Leo. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay hindi pa rin makapaniwala si Fatima. Tamang-tama lamang ang laki noon para sa isang pamilya na mayroon ng 2 o 3 anak. Maging ang kwarto ng mga bata ay kompleto na sa gamit. Naroon ang bagong stroller at crib, cabinet na puno ng mga gamit tulad ng damit, diaper at baby wipes. Fatima, kung may kulang pa, sabihin mo lang sa akin para makabili tayo. Ano ka ba, Leo? Sobra-sobra na nga ito para sa amin. Fatima, huwag kang mahiyang magsabi. Pamilya na tayo. Makaraan ng ilang araw, tahimik na nagpakasal si Leo at Fatima. Si Leo na ang nakalagay na tatay sa birth certificate ng kambal at apelyido niya na ang gamit ng mga ito. Leo, makakaasa ka na sisikapin kong suklian ang lahat ng kabutihan mo sa amin. Mahal na mahal kita. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa madilim kong mundo. Maraming salamat. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginagawa ko lang kung ano ang dapat. Mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa inyo ng mga anak natin. Mula noon ay naging maayos ang buhay ng kanilang pamilya. Sa simula, naging mahirap para kay Fatima ang mag-alaga ng 2 sanggol habang ginagawa ang mga gawaing bahay tulad ng paglilinis, pagluluto at paglalaba. Gusto niyang maging mabuting asawa kay Leo, kaya minsan nakakalimutan niyang kumain ng tama sa oras dahil sa sobrang busy. Tumutulong naman si Leo sa pag-aalaga ng mga bata tuwing Sabado at Linggo. Pero mula Lunes hanggang Biyernes, solo ni Fatima ang lahat. Minsan, naaawa na si Leo sa kanyang asawa dahil kita niya ang laki ng eyebags nito at halatang pagod na pagod sa buong maghapon. Hindi biro ang mag-alaga ng kambal na anak, kaya naisip niyang kumuha ng kasambahay. Pero ayon naman kay Fatima ay kaya pa naman niya. Isa pa ay hindi naman ganoon kalaki ang kita ni Leo. Kaya kung kukuha pa sila ng kasambahay ay siguradong kailangan nilang mag-budget ng mabuti. Kahit ilihim nila sa mga magulang ni Leo ang tungkol sa totoong ama ng kambal, ay nalaman pa rin nila ang katotohanan. Nagalit ang nanay ni Leo. Anak, sa dami ng babae, yun pang may anak ang napili mong pakasalan? Di ko maintindihan kung ano bang pumasok sa kokote mo. Matalino ka. May pinag-aralan, maganda ang record at iginagalang ng marami sa trabaho. Pero ngayon, naging katawa-tawa ka na. Pati mga kumpare ng tatay mo nagtatanong na rin at hindi ko alam kung anong isasagot. Sa dami nilang inireto na babae sa'yo, wala kang nagustuhan? Yun pala, gusto mo yung may anak na. Huwag mo na akong asahan na makita yung babaeng yan at baka kung ano pang masabi ko. Delia, ano ka ba naman? Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka nakakalimutan mo. Nung kabataan natin, inagaw rin kita mula sa matalikong kaibigan. Kung titingnan hindi maganda pero wala naman tayong pakialam sa sasabihin ng ibang tao noon dahil mahal natin ang isa't isa. Wika naman ni Roman, ang tatay ni Leo. Isang hapon, lihim na dinalaw ng tatay ni Leo si Fatima at doon mas naunawaan niya kung bakit ito ang babaeng napili ng kanyang anak.
Nang tumunog ang doorbell ay dali-daling binuksan ni Fatima ang pinto. Alam niyang maya-maya pa ang uwi ni Leo kaya nagtaka siya kung sino ang dumating. Ako si Roman, ang tatay ni Leo. Halata ang pagkagulat sa mukha ng matandang lalaki. Hindi niya inaasahan na ang maaabutan niya ay babaeng nakasuot ng apron, maggulo ang buhok at halatang pagod na pagod. Iniisip niya na isang spoiled brat at mukhang pera ang pinakasalan ng kanyang anak, pero nagkakamali siya dahil sa itsura pa lang nito ay mukhang mabuting may bahay. Pumasok po kayo. Pasensya na kayo sa kalat. Nagluluto po ako ng hapunan habang nag-aalaga ng makukulit na bata. Nakangiting wika ni Fatima. Pinagmasdan ni Roman ang buong bahay. Malinis iyon. Mukhang masarap din ang niluluto nito base sa amoy. At maging ang mga bata ay tahimik na naglalaro sa loob ng crib. Napansin niya din na mukhang pagod na si Fatima. Wala na itong oras na mag-ayos pa ng sarili dahil paglilinis ng bahay at pag-aalaga ng mga bata ang inaatupag nito. Di tulad ng ibang babae na okay lang makalat ang bahay basta nakapustura. Ako na munang mag-aalaga rito sa aking mga apo. Pagkatapos mong magluto, magpahinga ka na muna. Hihintayin ko na si Leo dahil may pag-uusapan pa kami. Wika ng matandang lalaki. Nabanggit nga po sa akin ni Leo na nagtalo kayo nung nakaraan. Nauunawaan ko po. Marahil iniisip ninyo na ipinaako ko sa inyong anak ang responsibilidad. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na mahal ko si Leo. Hindi ko siya pinilit na pakasalan ako. Mahal namin ang isa't isa at masaya po kami. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nagsimula ng mag-aral ang mga bata ay sisikapin kong makahanap ng trabaho para kahit papano matulungan ko si Leo sa mga gastusin. Ngumiti lamang si Roman at mula noong araw na iyon, palagi na siyang bumibisita. Ganoon rin ang asawa nitong si Delia. Nagbago ang tingin niya kay Fatima at higit sa lahat ay itinuring niyang tunay na apo ang kambal. Isang bagay na talagang ikinatuwa ni Leo. Ngunit isang araw, nakatanggap si Fatima ng tawag mula kay Gabriel. Fatima, kumusta ka na? Nabalitaan ko nakahanap ka ng tatayong ama sa mga anak ko at pinakasalan ka pa raw. Gusto ko lang malaman mo na gusto kong kunin ang mga anak ko. Gabriel, nasisiraan ka na ba ng ulo? Iniwan mo ako at tinakbuhan mo ang responsibilidad. Pero ngayon, babalik ka na parang walang nangyari. Napakakapal naman yata ng mukha mo. Tsaka para malaman mo, pulis ang asawa ko at alam kong poprotektahan niya ako laban sa tulad mo. Ayaw na kitang makita at makausap kaya please lang, huwag ka nang tumawag kahit kailan. Hindi inaasahan ni Gabriel na ganoon ang sasabihin ni Fatima. Baka nakakalimutan mo, marami akong pera at koneksyon, kaya wag na wag mong ipagyayabang yung pulis na yan. Kukunin ko ang mga bata, tandaan mo yan. Ikinuwento ni Fatima ang lahat sa kanyang asawa, maging ang pananakot nito na kukunin ang mga bata. Huwag kang mag-alala, wala siyang magagawa at hindi niya rin makukuha ang mga bata. Puntahan natin si mama at papa, siguradong mas alam nila kung ano ang dapat na gawin sa ganitong sitwasyon. Wika naman ni Leo. Sa kanilang pag-uusap ay napagkasunduan ng pamilya na ipadala muna si Fatima at ang kambal sa tiyahin ni Leo na nakatira sa probinsya. Anak, mas makabubuti kung dun muna sila sa lugar na malayo at ligtas. Siguradong hindi nila mahahanap si Fatima at ang mga bata sa bahay ng Tia Rosa mo. Wika ni Roman na sinang-ayunan naman ang lahat. Habang nasa probinsya ang mag-iina, si Leo naman ay nagsimulang imbestigahan at kalkalin ang lahat ng baho ni Gabriel. Makalipas ang 2 linggo, dumating na si Leo upang sunduin sina Fatima. Nalaman ko na ang lahat at siguradong hindi ka maniniwala.
Si Gabriel ay nagkaroon ng venereal disease o yung sakit na nakukuha sa pakikipagtalik sa kung kani-kanino. May posibilidad na mabaog siya. Kaya siguro naisip niyang kunin ang mga bata. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakagulat? May nahanap akong mga footage at mula roon, natuklasan ko na si Gabriel palang nakasagasa sa nanay mo. Bumaba pa siya ng sasakyan matapos ang pangyayari. Pero sa halip na tulungan ng nanay mo, pinaharurot niya ang kotse papalayo. Pero paano nangyari yun? Ilang beses akong nagpabalik-balik sa istasyon ng mga pulis pero wala silang ginawa. Sabi nila, wala raw ebidensya at wala ring testigo. Sa kasamaang palad, baka binayaran niya ng malaking halaga ang mga pulis na nag-imbestiga sa kaso mo. Pero wag kang mag-alala, ngayon ay makukuha mo na ang hustisya. Marami tayong ebidensya at higit sa lahat, nasa kulungan na si Gabriel para bayaran ang kanyang mga kasalanan. Leo, hindi ako makapaniwala na ang biological father ng mga anak ko ang pumatay sa aking ina. Pero gusto ko sana siyang makausap. Sinamahan ni Leo si Fatima sa bilangguan. Hindi lubos maisip ni Fatima na umibig siya sa isang demonyo. Anong ginagawa mo rito? Magagaling ang mga abogado ko kaya siguradong makakalabas ako kaagad. Tsaka huwag kang maging kampante dahil babawiin ko ang mga anak ko. Gabriel, nandito ako para itanong sa'yo kung alam mo ba na nanay ko ang babaeng sinagasaan at hinayaan mong mamatay sa gitna ng kalsada? Paano mong nagawa yun? Bakit hindi ka tumawag ng ambulansya o humingi ng tulong? Bakit ka tumakas? Napakasama mo. Makinig ka muna sa akin, Fatima. Lasing ako ng masagasaan ko yung nanay mo. Chinek ko kung buhay pa siya kaya bumaba ako ng sasakyan. Pero wala na siyang buhay. Kaya bakit pa ako tatawag ng ambulansya? Hindi naman ako tanga para umamin sa kasalanan at makulong habang buhay. Napakasama mo talaga, Gabriel. Kaya nararapat ka talagang mabulok sa bilangguan. Hindi lubos maisip ni Gabriel na ang ginagawa niyang kasiyahan sa mga babae ay mapapalitan ng nakakahawang sakit na walang lunas. Na kahit gumastos pa siya ng milyong-milyong halaga ay hindi na siya gagaling pa. Noon niya napagtanto na sinayang niya ang lahat sa kanila ni Fatima kaya naisip niyang balikan ito. Total, mayroon naman silang anak. Akala niya ay mayroon pa siyang babalikan pero nagulat siya nang malaman na may asawa na ito at masaya na sa buhay kasama ang kambal na anak. Ano bang magagawa niya? Kahit magsisi pa siya ay huli na ang lahat. Isang umaga, bumisita si Fatima sa sementeryo upang dalawin ang puntod ni Lourdes. Ikinuwento niya rito ang mga nangyari. Nay, miss na miss ko na kayo. Nagpapasalamat na lang din ako dahil nahanap na ang taong gumawa nito sa inyo at matagal niya yung pagbabayaran. Sa ngayon, masaya na kami ng mga bata sa piling ni Leo. Kasundo ko ang mga magulang niya kaya para na rin akong may nanay at tatay. Nagpapasalamat ako dahil natagpuan ko ang mapagmahal, mabait at responsabling asawa. Sa ngayon, balak naming magkaroon pa ng isang anak. Mahal na mahal kita, nanay. At kung nasaan ka man ngayon, sana ay payapa na ang iyong kaluluwa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.